Hi guys! So today is the day. So ano ba meron ngayong araw? Well, manonood lang naman ako ng Demon Slayer. And ang kakaibahan ngayon is mag-isa lang ako. さあ始めようか宴の時間だ Yes, you heard it right. Mag-isa lang ako. Quick story. Before kasi kapag nagmamall ako or nanonood sa sinihan, may kasama ko at least. Pero right now, it's my first time. Medyo kabado. Pero at the same time, excited ako. Before kasi nahiya pa ako eh. Baka kung ano isipin, only walang kasama, ganyan ganyan. Pero right now, siguro i-enjoyin ko siya. So, anong oras na ba? It's already 16:12. Kahit weekday, ang daming tao pa rin, ang daming estudyante. And kung mapapansin nyo, nandito ako sa gilid or sa sulok. Ayan. Kasi medyo nahihiya pa akong mag-vlog. Alam mo naman mga first timer. And at the same time, kayo lang yung kausap ko. Hi guys, kinakabahan ako pero excited din ako. Anyway, let's try yung binili kong yogurt dito sa Yogurino. Meron siyang strawberry and chocolate. Let's try natin. Nasa niya. Sarap. Pero mas masarap yung nauna kong binili. Sarap guys. Kung fan kayo ng strawberries, berries, try nyo to. Ang sarap. Tapos may halong chocolate. Alam nyo ba, look forward ko talaga to ever since. So, kung 4:45 siya mag-start, 4:45, 5:45, 6:45, and mga 7 something, 7:20, 7:15 matatapos yon. So, gabi na ako makaka-uwi. We're hunting something. It can't be killed. ?5 日以内に無惨が来る私をおとりにして無惨の首を取ってくれなぜそのように思われるのですか勘だよただの理屈はない他の子供たちは私自身をおとりに使うことを承知しないだろう君にしか頼めない業命Okay guys, so it's already, what time na ba? It's already 7:30 p.m. And katatapos ko lang manood ng Demon Slayer. Oh my God! Grabe, ang ganda. So, okay. Hindi naman obvious sa face ko, sa reaction ko, kung ang Demon Slayer movie ba ay worth the hype, worth it bang manood alone. So, based on my expression, it's yes, absolutely yes. And, i-share ko sa inyo yung, hindi naman not necessarily the kwento itself, but yung experience ko nung nanonood ako ng movie. Okay, so number one, yung visual effects. Yung movie kasi,
nung nag-story siya, yung visual effects niya crisp, solid na solid, walang tapon. Alam mo yung beginning to climax hanggang mag-ending yung movie, maganda siya for me overall. So, mas naging nagustuhan ko yung dun sa labanan ni Zenitsu. Tama, Zenitsu. Though, nakulangan ako kasi ang konti lang ng fighting scenes nila, more on kwento kasi sila. And then, pero yung pinaka-climax ng movie, yung fireworks na sinasabi, yung labanan ni Akaza, ni Giyu, tsaka ni Tanjiro. Promise, ang ganda. Number 2. So, yung number 2 is yung emotional impact as a viewer tulad ko. So, nag-start kasi yung movie na nagkikwenta sila more on flashbacks and all. Para siguro ma-gets natin bakit ganun yung kwento. Bakit ganun yung movie, bakit sila naglalaban, etc. etc. So, yun, more on flashback siya. So, parang fighting scenes, flashbacks, reflection, and then fighting scenes ulit. So, parang ganun yung nagiging tema ng movie na yun. So, at the same time, naantig yung puso ko. Kung naantig, umiyak ako nung nagkikwento or nagpa-flashback yung story ni Akaza. Kasi, grabe, ang gwapo niya, Bi. Ang gwapo niya. Ang hot niya, promise. Kinikilig ang lola mo eh. Ang hot niya, promise. Ang bait-bait niya. Pero ma-realize mo talaga na bakit naging demon siya. Mas pinili niya maging demon. So, yun. Pero promise, naiyak talaga ako sa movie na yun. Sa flashback ni Akaza. Number 3 is fan satisfaction. So, tulad ko na isa akong fan, talagang inaabangan ko na to ever since. And medyo nabitin ako sa 2.5 hours nila. Kasi di ba paghiwalayin yun. So, may sabi-sabi na 2027 pa yung next na movie nila. So, based naman dun sa mga nakasabayan ko, actually, yung mga nakasabayan ko halos Gen Z, mga students, nakita ko naman sa mga reactions nila na natutuwa din sila. And yung iba doon, mga naka-cosplay pa. So, talagang abang-abang sila sa movie na to. Fourth is, may minor criticism lang naman ako about the movie kasi yung 2.5 hour na yun, pwede pa yun paikliin eh. Pwede pa siyang gawing 2 hours kasi more on flashbacks kasi yung nandun and reflections. So, pero kahit kaya may mga times na medyo inaantok ako eh. Kasi gabi na rin yun eh. Yung pinanood ko kasi yung last schedule ng sinihan dito sa SM, which is 4:45. Yan. But overall, totally worth it and looking forward talaga ako sa 2027. So sa mga hindi pa nakakapanood dyan, please try to watch na. Siguro sa mga busy or wala pang budget for this movie, pag napanood nyo to sa online, try nyo panoorin ito sa 2027 if ever sa next movie nila. Mafe-feel nyo yung movie itself. Kasi ako, personally, kahit mag-isa ako, nag-enjoy akong panoorin yung movie. I hope kayo mapanood nyo yung next part ng movie. So if you enjoy this video, please like and subscribe and then comment if you like the movie itself or may mga other comments pa kaya. Okay, see you, bye-bye!